Magandang gabi ho. Yeah. Ngayong araw na ito ay isang magandang pagpapala na makabalik muli sa inyo. Maraming salamat sa inyong panalangin, sa inyong pagbibigay ng support, nang pumunta kami doon. In fact, right now, what time is it? It's just 12 o'clock noon. Kanya yung body clock ko ay hindi pa nakakapag-adjust. Kanina dumating ako doon sa conference na dinaluhan ko. Sabi niya, ba't ngayon ka lang? Sabi ko, alas 8 pa lang ng umaga. Ano alas 8? Alas 3 na. Sabi ko, hindi. Sa inyo, alas 3. Sa akin, alas 8. Bakit? Yung pa lang yung body clock na meron kami. You see? Yun ang isa sa mga problema pag ikaw ay pumunta sa isang bansa na ang tinatawag na time difference is too big and too wide, And I thank God for you, Salamat sa prayer ninyo. Kami dumating sa Milan ng Thursday, and from there, just like what I always tell you, I don't go to places. I go to people. So, anong relevance na pumunta ka sa isang magandang bansa na wala ka namang naipakita para sa Panginoon? So what I did is that I just win souls. That makes it wonderful. Okay? Unang punta namin, nag-akay kami ng kaluluwa. Pagkatapos nun, pumunta kami sa Roma at nandun na Ate Remy. Pagkatapos doon, nag-witness din kami. Nakita namin yung Colosseum, yung kung saan pinapatay ang mga mananampalataya. Kung saan yung mga bloodthirsty people were happy to see na pag ikaw ay naligtas, at kasi ang katwiran na, pag bumaha sa Roma, kasalanan ng mga Kristiyano, kanyang gagawin, papatayin ka. Papakain ka sa leon, ikaw ay susunugin ng buhay sa Colosseum. Okay? At naroroon. Nasabi ko, napakahirap ng mga mananampalataya nung panahon na yon because they have to pay the price of their being saved, At napuntahan din namin yung Mamertine Prison, kung saan si Paul ay ikinulong, at kung saan isinulat yung prison epistle. Ito yung Philippians, yung Colossians, yung Galatians, okay? It was at that prison house. And while Paul was, being held there, yun niya sinabi yung rejoice, and again I say rejoice. Nung sinulat niya yan, sa Philippians 4:4, ang laki ng problema niya. Okay? Siya ay nakakulong, siya ay naroon, walang kalayaan, pero pinipili niyang maging masaya. Okay? Tayo, namatay lang ng kuko, parang hindi ka na makakabuangon. Okay? Then pinuntahan din namin kung saan si Paul ay pinatay. Pinugot ang ulo, yung malaking marmol na ganyan, ipinatong ang kanyang ulo, at ang pinagtaga sa kanya, hindi taga, hindi itak, kung hindi batong matulis. You see? And it was there. And I saw it, I said, oh, he stood for his faith. Okay? Ikaw, problema lang ang katapat mo. Kantsaw lang. Okay? Then we went to the catacombs. Ito yung libingan ng mga mananampalataya kasi nagtatago sila sa mga Romano. Pinapatay sila. First, second, third, fourth level na libingan, at sa ilalim may bahay. Doon sila nagtago. And you can feel how these believers in the Lord stood for their faith. At sa bawat puntahan namin, may naaakay kami. And that's the most wonderful thing. Kaya maraming salamat, at nakita ko si Nanay Remy, si Lilibet, hindi kami pinabayaan. At sabi ko nga doon sa isang church, ako'y makikinig lang. Hindi ho, kayo'y magpipreach. Okay? So kami naroon sa Roma, kami nag-preach, and then yung mga kamag-anak ni Sofio, ang mahal ho nung ticket na binili nila, nasa almost $2,000 each. Sabi ko, worth ba ito? Tutuloy ba tayo? 12 days lang ako dapat kasi may conference nga. Sabi niya, Pastor, worth naman ho kayo kasi kayo naman ho nagturo sa amin paano makakilala sa Panginoon, at sa dami ng problema ang hinarap namin, naroon ho kayo. Sabi ko, hindi kasi nangihinayang ako, 12 days lang kami. Okay? Tapos, you spend much money. Hindi ho kami nakaikot para mamili or what, no?
We went to people where we can talk about the Lord at ito isang bagay na gusto kong makita niyo. Maraming salamat. And I was just thanking God. In the 12 days, pagod talaga. I was looking at my wife pagkagabi. Kaya pa ba ni Elena? Sabi niya ko, kaya mo pa. That pagod ako, pero okay lang. At least, andito tayo. We saw the historical things. And I can say, this is where people got saved. This is where people were ostracized. This is where people pinatay. It was really horrible. Ang nakakatuwa lang, lahat ng pinuntahan namin ay may naligtas. At yun ang relevance. That's what I'm saying. Okay? So ngayong gabi ay ating tutuloy yung ating pinag-usapan. We need to be in tune with God and His timing. Okay? We need to be in tune with God and His timing. Huwag mong pangungunahan ng Diyos. Kahit maganda ang gusto mo, pag pinangunahan mo siya, mawawasak yan. It should always be God and His timing, His will, His way, not my will, not my way. Ang dami ng pagkakataong ako'y pinalo kasi pinangunahan ko ang Diyos. Nangialam ako, okay? Anong sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 8, verse number 6, okay? We need to be in tune with God and His timing. Ecclesiastes chapter 8, verse number 6. Ang sabi po ng Word of God, because to every purpose there's time and judgment, therefore the misery of man is great upon him. Tignan mo ha? Dahil may layunin, may panukala sa bawat panahon at kahatulan. Kanya nga ang misery, ang karalitaan ng tao ay masyadong malaki para sa Kanya. Panginoon, tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng kahabagan at kawaan, huwag mo po kaming hayaang magkaroon kami ng impulsiveness at spontaneity, that we will learn sometimes to move quickly if we need to follow you, kasi may inuutos ka sa amin, or we need to slow down because we need to say, I am waiting for God. Thank you. May you help us and bless us. In Christ's name we pray, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. Continuously pray para kay Ronnie. By this time, Ronnie has learned his lesson. Okay? By this time, Ching has learned her lesson. Tama? Imagine, nagsimba pa sila Sunday morning before I left. And then nagkaroon sila ng diskusyon. And then na-provoke si Ronnie. And then Ronnie did something out of impulsiveness. Did something out of perhaps impatience. Ngayon, nahihirapan sila. That's why I always say, okay? Kanina, devotion namin ni Bron, okay? Champions set the pace, champions don't rush. Okay? Sabi nga ng kanta, only fools rush in. Mangmang lang, okay? As we live, tatandaan mo to ha, hanggat nabubuhay tayo, we need to take some time to reflect on our life. Okay? Ilan taon ka na? Ilan taon ka nang saved? Ilan taon ka nang umahawak ng Bible? Ilan na mga pangako na meron niyo sa iyo? Ang tanong ko, nakikinabang ka ba? Okay? Natutunan bang mag-intay? Natutunan bang sabihin, hindi muna, hindi pa pwede, hindi dapat, uunahin ko muna ang Panginoon. Okay? Our life, whether like it or not, will have an ebb and flow. Sometimes God wants us to move quickly. Pag meron tayong uwitisan, sometimes we need to move quickly kasi meron tayong hahabulin, meron tayong deadline dapat gawin. But sometimes God wants us to slow down. Paano mo malalaman yan kung hindi ka in tune sa Diyos? Paano malalaman yan kung hindi ka prayerful, kung hindi ka dependent, kung hindi ka relying on God? Okay? Kanya sabi ng Proverbs 19 verse number 429, he that is slow to wrath, okay, is of great understanding. But he that is hasty of spirit shall exalted folly. Sabi ng Bible ha, ang mabagal magalit, yung makupad na magalit, ay may dakilang pagkakaunawa. And I would like to ask you, sa buhay na meron ka ngayon, kung titignan mo yung buhay mo, yung failures na meron ka, yan yung mga bagay na nagmadali ka. Na pwede ka namang hindi magalit, pwede ka namang magtimpi, pwede ka namang hindi magsalita, pwede ka namang hindi sumagot doon sa post. Sumagot ka, na-provoke ka, nahirapan ka, gumanti ka, you get even, what happened? Problem. Kung titignan mo yung lahat, bakit ka nagkulang sa pera? Impulsive buying. Tama? Hindi dapat bilhin, binili.
Hindi dapat utangin, inutang. Hindi dapat kunin, kinuha. Naangal tayo sa taas ng presyo ng krudo din eh. Sa Italy ho, 250 per liter ang gasolina. You see? Yung isda, mahal. Kanya pinagpipicturan ko, yung Coke is almost 2 euro. Isang Coke na litro. And 1 euro is how much, Lisa? 56 pesos, right? O, isang litro. Almost 112 pesos. Am I right? Hindi lang tayo nahihirapan. Buong mundo. Okay? Kanya sabi po, it pays to be smart. It's good to be patient. It's nice. Titignan natin yung timing ng Panginoon. We should move slowly when we don't have all the facts, and we should learn to say, Lord, what are you teaching me? Okay? Our culture is teaching us about impulsiveness. Dalian mo, baka maiwanan ka. Spontaneity. Get it in the spur of the moment. Follow your heart. Paano masusundin yan? Sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, and who can know it? Ang puso ay marumi, mandaraya sa lahat ng bagay. At sino makakaalam niyan? Sabi ko nga doon sa churches na pinuntahan ko, sa Roma at saka sa Milan, ako'y nagpapasalamat na mga babae dito sa inyong church. Bagamat dito sila lumaki, hindi kinain ng salibutan. Bakit? Halos nakahubo na mga babae doon eh. Oh. Wala ka nang iisipin pa. Ultimo nunal, bakat. Yun lang, pag nagtaas ng kamay, dahawak ng sabas, may balahibo yung kilikili ng mga babae. Oh. So go, ew. Oh. They were like that. Na kung hindi ka mag-iingat, sasabihin mo, wow, ang ganda nito, ang ganda nun, ang ganyanan. Halos sabi ko, sasakay ng bisikleta, labasan ko yukot ng pwede. Na kung hindi ka mag-iingat, hindi ka magiging prefer, hindi ka magiging dependent, mahuhulog ka sa masamang pita ng laman. Yan sabi ko sa mga pastor, ako'y believe sa inyo. At sa mga bataan to, ako'y believe sapagkat hindi sila kinain pagkat nakikita ko, modest pa rin kayo. The heart is deceitful. Hindi mo dapat basihan ang decision mo yung feeling. Kasi nasaktan ako, kasi napahiya ako, kasi ginalit ako, kasi may nabasa ako, may natuklasan ako. Feelings are not the basis of your decision. We need to rely on God rather than ourselves. Kailangan yung salita na yun ang ating pinakikinggan. Hindi yung feelings. Okay? Sabi ng Proverbs 18:13, he that answereth a matter before he heareth it, it is fallen shame to him. Biri mo sumasagot ka, hindi pa naman narinig lahat. Hindi pa narinig yung both sides, hindi pa nakikita yung lahat. You were not able to get all the facts, and yet you were always answering at mali naman. It is wrong to decide before knowing the facts. We need to slow it down. We don't need to rely on our gut. We don't need to rely on our feelings or even on our hearts kasi dadayain tayo niyan. Kaya sabi ng Panginoon sa James 1:19, wherefore my beloved, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Sabi ng Bible dapat tayong lahat ay maging maliksi sa pakikinig. Maging makupad, mabagal sa pagsasalita. Maging makupad, mabagal sa pagkakagalit. Saan tayo mabilis? Magalit. Saan tayo mabilis? Magsalita. Saan tayo mabagal? Makinig. Kanya ngayon magbabayad tayo. Kanya ngayon magpe-pay tayo ng consequences. Alam mo nang mataas ang blood sugar mo, kain ka pa ng kain ng mga matatamis. Alam mo nang mayroon kang sakit sa puso, kinakain pa lechon, baboy, liempo, balat, butin lang, wala nagtitinas tapat. Tapos sabi ko, Pastor, pag-pray mo po ako. Bakit? Mataas po presyon ko. May tama ka pala sa ulo eh. Alam mo nang matpe-pressure yung matitrigger yung blood pressure. Iyan pa kinakain mo. You see? We need to listen. We need to learn to say, Lord, makikinig ako sa iyo. Okay?
We need to be smart, to be patient. We don't need to follow our heart. We need to follow what the Word of God says. Ang tanong ko, what do we need to change in our lives? Okay? Hindi na biro itong pinagdadaanan natin. Okay? Kahit na magpalit pa tayo ng presidente, affected tayo ng lahat. Okay? Isipin mo yung mga jeepney drivers. I don't know how much is per liter ng crudo rito. Okay? Siguro almost 100 pesos. Okay? Kung sila'y babiyahe, nakakakonsumo sila ng 30 na litro. Okay? 3 litro, I don't know. Okay? Magkano yun? Boundary pa. Uuwian, take home pay, mga 50 pesos. Kanya kung meron kang nanay nagtatrabaho, kung meron kang tatay, huwag ka na munang maghihingi pa ng mas malaki. It's not time for you to seek those things. Kung anong meron, pasalamatan. Okay? What are the things that we need to change? Okay? Every great accomplishment involves timing. Hindi po pwedeng gusto mo na magandang buhay, hindi ka ayon sa timing ng Panginoon. So how to be in tune with God? How to be in tune in God's timing? How to be in tune? Okay? Unang-una, I need to be quick to agree and obey God's command. Kinakailangan para maintindihan ko yung timing ng Diyos, kinakailangan ako'y madaling umayon at madaling sumunod sa utos niya. Okay? Pagdating sa utos, hindi na, magbabasa ba ako ng Bible? Ano? Magpe-pray ba ako? Hindi tinatanong yan. Pag nakita mong utos, gagawin. Okay? Ang problema sa atin, nakasulat na, pinangaral na, tinuro na, Bible study na, kino-question pa. Pero sa feelings, mabilis. Pagdating sa utos, pagdating sa hayag na salita na susunod tayo. Tingnan mo sabi ni David, Psalm 119 verse 60, I made haste and delayed not to keep thy commandments. Ano sabi niya? Ako'y nagmamadali at hindi ako magmamakupad na sundin at ingatan at ipamuhay ang iyong utos. Okay? Pagdating sa utos, madaliin. Pagdating sa utos, sundin. You see? The last time that we were here in Candice, Florence, sabi ni Paulis na kami noon, no. Papunta na kami sa Milan. Sabi niya, Pastor, may dadaanan lang ho tayo. Sabi, sige. Ito ho yung mga nakatira sa akin, sabi ni, sige. Pumunta kami sa isarang parang bundok na pag-aari ng Hudyo. 500 olive trees ang nakatanim. Marami pang mga fig trees and everything. Naroon ng mga Pilipino. Sabi ko, hi, I'm Pastor Sauco. You are? Si Cesar po. Cesar, how old are you? Ako ho? 58 po ako. So, 1963 po ako pinanganak. Kuya pala kita. 1964 ako eh. Pero pag nakita mo siya, yung uling-uling picture ng pinag-anak sa Orwining, parang tatay ko siya. Sabi niya, sigurado ho kayong 64 kayo pinanganak? Oo. Ba't ho kayo ganyan? Kasi many years ago, I decided not to take any more vices on my life. Winitisan ko siya doon, kinausap ko siya, hindi ko na pwedeng patagalin. Sabi ko kay Sofio, pag may kakilala ka, may tropa, meron to, wiwitisan natin to, ha? Napunta kami sa Venetia, nakipagkita sila, doon sa kay Tony tsaka kay Sally. Sabi ko, hi, so you were with Sofio many years ago? Oo, doon kami tumira sa kanila eh. Ang ganun ba? Sabi ko, saan ka nag-church dito? Ay, hindi ko alam. Hindi ko kami nag-church kasi napaka-busy ng trabaho dito eh. Ganun ba? So I started telling him about the Lord. At right there sa Venetia, sa tabi ng gondola, ako yung nag-witness. Sabi niya, Pastor, sumakay ka ng gondola. I don't have time for that. I would rather witness and make haste and delayed not to keep His commandments. Minsan gusto ng Diyos na tayo magbagal. Kailangan pag naghihintay ka na answered prayer, magbabagal, maghihintay. Oftentimes, He wants us to move quickly. Pag nakita mo na, sundin mo na. We should move quickly when God is telling to do something. Naalala mo, sa Acts chapter 8, open your Bible there, okay? In Acts chapter 8, narito itong si Stephen, okay? Sabi rin
Sa Acts chapter 8, itong si Stephen nga. Oo nga. Shh! Hey! Bawal maingay dito, Bron. Okay? Ano sabi ng Acts 8:26? Okay? Si Philip. Ano sabi rito? And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is the desert. And he rose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of a great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all the treasure, and had come to Jerusalem for to worship, and was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, Go near and join thyself into his chariot. And verse number 30, and Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and understandest thou that thou readest? Ano sabi sa verse 7? Paano ko mapapakinggan at maintindihan? No man can guided me. Listen, the Lord said, Go, and he arise and go. Pagdating sa bilihan, mabilis. Pagdating sa galit, mabilis. Pagdating sa soul winning, pagsunod sa Panginoon, mabagal. Mali! Hindi mo pwedeng ma-enjoy yung blessing ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, kung hindi tayo marunong sumunod. Okay? We should move quickly when God told us something to do. Ito si Philip, sabi mo, pumunta ka ron, abay, nagmadali. The Bible is filled with instructions for life. The Bible calls them commands. And God wants us to obey them. Isa sa mga nawitisan ko nung kami nasa Roma, sabi ni Pastor, dito tayo matutulog. Nag-hotel ako din eh. Sabi ni Sofio, Pastor, magagalit si Evelyn. Doon daw tayo matutulog sa kanila. Sige, ito na gawin natin. Kausap ko, sabi ko, Pastor Raymond, I need to go to Rome. Dito sa lugar na ito kasi I need to talk to them about the Lord. Yung pinuntahan namin ay bahay ni Jimmy at saka ni Evelyn. Si Jimmy ay nagtatrabaho, listen to this, sa isang leader ng mafioso. Pag sinabing mafia, salbahe. Okay? Hinuli yung boss niya. Dinampot. Pinipilit buksan yung pintuan. Sabi ni Jimmy, na, hindi ako marunong mag-Italya. Sabi niya gano'n, hindi. Over my dead body. Huhulihin namin ng boss mo. Hindi. Pumalag. Wala siya magawa, nahuli. Sabi niya, magpapakulong ako. Kasama ako sa boss ko. Listen to this, ha? Mafia is wrong. Okay? Pero si Jimmy was loyal. Hindi nakasama si Jimmy sa kulungan. Pero pagpunta ni Jimmy sa bahay, nakita niya isang maletang pera. Hindi niya pinag-interesan. Niya sabi, uy, finders keeper, akin na to. Ibang pera nakuha ng mga pulis. Nahuli. Ito'y hindi. Dahil yung boss niya ay magaling, maraming koneksyon, mayaman, mafia. Nakalaya. Paglaya niya, sabi niya, boss, andito pa rin ako, naghihintay ako sa iyo. Iningatan ko itong lugar natin at ito ang isang maletang perang na iwan mo. Nagulat yung mafioso. Sabi ng mafioso, why did you do that? Why did you just take the money away? Cannot do that. It's not mine. Hindi akin yan. Sa'yo yan. Alam mo, ginantimpalaan si Jimmy. Walang pwedeng magtimpla ng kape. 18 yung katulong ng mafioso. Siya lang ang magtitimpla ng kape. Ni asawa ng mafioso, hindi pwedeng maghanda ng pagkain, si Jimmy lang. Because of the loyalty that Jimmy showed. And you know what happened? The mafioso gave Jimmy a house. Doon kami natulog. Bahay. Sa Roma. Marangya. Maganda. Kaya pag pumapasok kami sa bahay, yung kapitbahay, nakayuko, hindi kami pinapansin. Bakit? Mafia may-ari eh. Baka galantin sila.
Doon kami kumakain, pagdating ng gabi, doon, sabi ko sa kanila, can we talk? Nag-usap kami, I shared the Word of God, and they made a sinner's prayer. Ang tanong ko sa inyo to, kung yung mafioso, kung yung may-ari ng newspaper sa Roma, na salbahe, walang iya, marunong magbigay ng gantimpala sa isang tapat na aliping pinotektahan siya. Okay? At itinago yung isang maletang pera na dapat sana ikayayaman niya na. Hindi siya nagmadali, hindi akin to, hindi ko pakikilaman. Kailangan maging mabuti akong katiwala. Yung ginantihan, sabi ko, kailan ka huling umuwi? Parang ayoko na umuwi, Pastor. Bakit? Kasi pagka sa Pilipinas ako'y pumunta, magbabayad pa ako sa hotel. Pastor, nakita mo to? Oh. Na-opera na ako, bypass. Barado ho yun dito ko agad. Dito ho, lahat bayad. Lahat bayad. I would like you to see this. Kung yung walang hiya at salbahing mafioso, marunong maggantimpala sa isang tapat na katulong, ang Diyos mo pa kaya ang hindi magbigay ng pagpapala sa iyo? Kung marunong kang sumunod, kung isinasakatuparan mo yung nais ng Diyos, am I right? Kung halimbawa, makikipagsyota ka na hindi dapat, okay? Hindi mo bibigyan ng pahalaga ang nanay at tatay mo. Ihihiyain mo pa, magdadabog ka pa, yung kwarto mo lang, siya pa maglilinis. Pag inutusan ka, nagmamaktol ka. Why would God bless you? Pesos mo lang, hindi pa tapos. May problema na sa family, nag-inarte ka pa. Huwag na. We have so many problems already. Ang kailangan natin, gumawa tayo ng paraan na mapansin tayo kasi meron tayong faith, meron tayong obedience, meron tayong pagsunod sa Kanya. Isa lang ang nakita ko. Habang ako'y naglalakad sa Italia, habang ako'y naroroon, sinasabi ko, Lord, salamat po na napuntahan ko pa to. Dahil sabi ni Sofia, gusto ko kasi makapunta kayo, Pastor. Bago man lang ako mamatay. Pwede man, hindi mo mamamatay, makapunta tayo. Kasi 74 na po ako eh. Gusto ko ho kayo ipag-drive. Natupad naman ang nais niya. Okay? Magmula sa Firenze, papunta dun sa Venice. 2 to 3 hours driving. Sabi nung anak ni Sofia, Tay, bawal ho ang 100 dito ha, sa highway. Kailangan 150. Sabi ko, Sofia, hindi kita nakikitang nagdadrive ng 150 sa Maynila. Pastor, doon, hindi. Di niyo, okay. Okay ka lang, ako magdadrive. Hindi, ako, sige. Nakaano lang ka sa navigation, pagpunta roon, ayun na. Tapos siya, Pastor, salamat po, natupad ko na yung gusto ko. Na mapag-drive kita. Sabi ko, ang babaw naman ng kaligayahan mo. Hindi ho, Pastor, kasi natutuho kami. At nakita ko ho yung mga anak ko tumanggap sa Panginoon. Sabi nung Tony, Pastor, babaero ho yan eh. Sabi ko, dati, hindi na ngayon. Ando doon ho ako sa bilado, maghihiwalay sila. Ako yung tumawag para hindi sila maghiwalay. Are we quick to obey? Are we quick to agree on God's command? You see? Pag halimbawa sasabihin ni Richelle, ni Ferry sa kalamang anak, okay? Magbibigay instruction, linisin yung CR, ligpitin yung hapagkainan. Pag sinabi nitong dalawang ire, itong si Ayesa at saka si Leah, pag-iisipan ko ho. Pag sinabi ni Way, pag-iisipan ko ho. Pag sinabi ni Nenot, pag-iisipan ko. Pag sinabi ni Aki, pag-iisipan ko. Pag sinabi ni J-Lord, pagod ako eh. Ba't ako utusan mo? Pag-iisipan ko muna. Ang tawag ko dyan, disobedience. Ganon din sa Diyos. Kung nakita mo na, nakasulat, pray without ceasing, hindi ka nag-pray. Kasalanan yan. Kung nakita mo na patawarin mo yung taong dapat patawarin, hindi mo pinatawad, kasalanan yan. Then why in the world God will bless you in the midst of this tumultuous time?
ang problema, wag na nating dagdagan. You see? Sabi nga ni Rene, di ba nung nag-preach si Rene, unsave ka o save ka, magkakaproblema. Unsave ka o hindi ka unsave, maapektuhan ka ng COVID. Unsave ka o hindi ka save, magkakaroon ka ng problema sa pamasahe, sa kinikita, sa lahat. Ano pagkakaiba? Yung unsave, walang Diyos na tatakbuhan. Yung save, merong masusumbungan, may mapupuntahan. Pwede tayong lumapit. Ang tanong ko ito, do you have the confidence to come to God in prayer? Kasi sumusunod ka o natatakot ka kasi alam mo, suwail ka, disobedient ka, stubborn ka. You see? Lumalakas ang loob nating lumapit sa Diyos because we learn to obey God. When should we need to move quickly? Kailan tayo dapat sumusunod at mabilis? Unang-una, when God tells us something to do. He expects us to do obey quickly. Pag may sinabi siyang dapat gawin, dapat madalian. Tignan mo, sabi ng Mark 1:17 to 18. At sinabi ni Jesus sa kanila, kayo pumarini at kayo gagawin kong mga fishers of men. And verse number 18, at kapag kakadali-dali, okay? Pagkatakay, iniwan nila ang kanilang mga lambat at nagsisunod. Can you just imagine? Here is Jesus telling the two fishermen, sumunod kayo sa akin. He was asking them to walk away from their career. He was asking them, hey, iwanan niyo yan, sumunod kayo sa akin. Gagawin kitang fishers of men. It was a big deal. Ito yung trabaho nila. Okay? Anong response nila? Immediately, straightway, they forsook their net and followed Him. The same thing that I felt when I left my job. When I left my job, when I was, working sa Sprague, Philippines, when I saw my pastor, in fact, Pastor Fardo was not asking me to resign, he was not asking me to work on full-time, no. It was him telling us, meron tayong school na lalagay. I quit on my job without him saying. Hindi pa nga sinasabi. Nag-volunteer ako. Bakit? Alam ko namang iutos ng Diyos yun pa, o papautos pa ako. Isang bagay ang ayaw ko, in my entire life, ayoko nito. Yung alam ko nang gagawin ko, sasabihin pa sa akin. You know why? Pagka yun ang ginawa sa akin, at yun, alam kong dapat kong gawin, tapos sasabihin pa sa akin, inutil ako, tanga ko, wala akong kwenta. Okay? Tingnan mo itong text na ito. Halika rin si Nenot ba yan? O si Si Aki. Halika. Ito mo ha? Kumuha ka ng mic. Tinanong ko si Pastor Benny, basahin mo malakas. Yan, malakas. They want to us to be in your proclamation po or proceed kami sa ride namin sa Batangas po. Sabi ko kay Pastor Benny, gustong bang pumunta ako sa proclamation o dediretso sa Batangas kasi may ride kaming tropa. Okay? May ride kami. Aalis kami. Anong sagot? It's up to you, Joey. Gusto ko sana nandun kayo sa proclamation kasi palagi naman kayo nandun. Pati sa RA, postpone nyo yung muna yan. Ano sabi niya? Postpone mo yan. Alam ko naman ang sagot eh. Nagtanong pa ako eh. Napahiya ako doon. Thank you. Sabi ko, opo, papunta na po. Kasi, dapat mas matagal ang stay ko sa Italy. Pastor Benny said, I want you to be here on the 13th. Nasabi ko kay Silpio at Didit, is okay. He spent almost $2,000 each para magbiyahe, tapos 12 days lang. We need to support and to submit to Pastor Benny. Nadudong ka na eh. Kasi, sabi ng mga tao, kulang yan. I have to be back. In my entire life, I'm subservient to the pastors and to the men of God that I'm serving. Hindi ko inuuna yung gusto ko. Hindi ko inuuna yung nais ko. Ang inuuna ko, ano ba ang iutos ni Pastor sa akin? Kanya nga tinatanong ko lagi, Pastor, may iutos ba kayo sa akin? Kasi kung wala na ako, iuwi na.
Kung meron po ako'y mag-i-stay muna. Okay? Are we quick to do something that He said? Itong dalawang ito, immediately, they forsook their net and followed Him. When God asks you to do something, we need to do it immediately. Kasi kailangan mo ng blessing. Kasi kailangan mo ng favor. Kasi kailangan pakita mo sa Kanya, Lord, una ka sa akin. Una yung kaharian mo sa akin. Una yung nais mo sa akin. Kanya sabi ng Psalm 119 verse 60, I made haste. Ako'y nagmamadali na matupad ang iyong utos. Hindi ako magmamakupad. You know what David was saying? Without delay, I hurry to obey your commands. When it comes to obedience, hurry is a good thing. Kailangan magmadali ka. Kasi utos eh. Utos. Pangalawang bagay, when God tells us to forgive someone, or we need to ask forgiveness, we need to move quickly. Kung meron kang patatawarin, o meron kang hihingan dapat ng tawad, gawin mo na. You know why? Holding on to guilt, holding on to resentment, ay parang umiinom ka ng lason, unti-unting mamamatay ka. It can eat you alive. Sisirain ka niyan. Okay? Wawasakin ka niyan. Wala akong nakitang tao na naging maayos na uminom ng lason. We are affected and infected by that. Imagine throughout the day, meron kang long face. Di ba? Kasi disappointed ka kasi nakita mo, yung kinainisan mo, pinagpapala, ikaw wala. You don't even want to smile. Imagine meron kang same sour face. Sabi ng Bible, be sober-minded, not sober-faced. Alam mo, pag naging masungit ka, every time you're sour, every time you're grumpy, every time you're unforgiving, every time you're unfriendly, yung iba magiging unfriendly rin sa'yo. Yung iba magiging sour din sa'yo. Yung iba magiging grumpy din sa'yo. Bakit? Yun ang pinapakita mo eh. We will eat what we are sowing. We will reap what we sow. Ang saklap na ng buhay. Ang dami ng prometo. Mas magdadagdag pa tayo. Tama sabi ng Hebrews 1:9. Tingnan mo, Hebrews 1:9, anong sabi ng Word of God? Okay? Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Tingnan mo ha? Mahal mo ang katwiran, namumuhi ka sa kasalanan. Tingnan mo ha? Pag minahal mo yung katwiran, minahal mo ang katwiran, minahal mo ang Diyos, at namuhi ka sa kasalanan, ano sabi? Therefore God, for this reason, okay? Even thy God, ano sabi? Hath anointed, hath enabled you with all of gladness above thy fellows. Ibig sabihin, ang ganda ng ngiti mo, mas maayos ka sa lahat ng tropa mo. You know what I'm saying? You should be happier than an average person. You should be blessed than an average person. You should be overflowing with gladness above other person. Hindi magandang Kristiyano ka, save ka, sambako lang mukha mo, kasi unforgiving o hindi ka nahingi ng tawad. Sino yung dapat mong hingi ng tawad? Sino yung inokray mo? Sino yung inaway mo? Sino yung pinagdabugan mo? Sino yung nakipagsagutan ka? Is it worth it? Ha? Is it worth it? Kinakailangan nakikita ng mga tao yung joy and gladness. Kinakailangan makita ng tao na ikaw ay mayroong kahabagan ng Diyos. Tingnan mo sabi ng Matthew 5:23 and 24. Tingnan mo ha. At kung ikaw ay mayroong dalang kaloob, iwanan mo sa altar at pag naalala mong ikaw ay may kaaway na iba, iwanan mo yung kaloob mo. Verse number 24. Bumalik ka, makipag-ayos ka, at saka mo i-offer yung gift. Nananambahan ka na ha. Nakikinig ka na, nag-amen ka pa.
even your worship is a reason to delay forgiving or asking for forgiveness. Kung merong dapat na relasyong iayos, ngayon na. Baka bukas mamatayan, baka bukas mawala yan, baka bukas mawala, ikaw ang mawala. Unsettled issues, it's difficult. What has God told you today that you need to do today? Okay? What person do you need to forgive? Whose forgiveness do you need to seek? Okay? Quick to agree. Pangalawa, quick to adhere. And keep my promises to God. Dapat nagmamadali kang sumunod, nagmamadali ka na mag-cling, mag-hold fast, at ingatan yung pangako ng Diyos. Ano sabi ng Ecclesiastes 5:4? Pag ikaw ay nangako ng pangako sa Diyos, huwag mong kalilimutang bayaran ito at ito pa rin. Okay? Huwag mong ipagpapaliban ng pagtupad sapagkat walang pleasure ang Diyos sa mangmang. Tuparin mo, pinanata mo. Ilan ang pangako ang ginawa mo sa altar? Ilan ang pangako ang ginawa mo pag ikaw ay magpipray? Ilan ang pangako ang ginawa mo in your own personal quiet time? Ilan ang resolutions? Lord, hindi ko na po pakikialaman to. Hindi na po ako susunod na po ako. O J-Lord, kinakamusta ka ng isang asawa ng pastor doon sa Milan. Kamusta ho si J-Lord? Bakit? Masigasig po yun doon sa group namin Sabi ko, maayos naman ho yun. Masipag nga ho sa bahay yun. Magaling hong mag-aral yun. Palagay ko nga, kung di cum laude yan, baka di ko alam, mas mataas pa sa cum laude. Kilala ho ba niyo siya? Kapatid siya nung asawa nung anak ko. Kasi po, ang sigla po niya pag nasa group chat namin. Ano ba gusto mong gawin ko? Siraan kita, awayin kita, hiyain kita doon. Gusto ba sabihin ko, ay matigas ho ulo niyan. Hindi ho nasunod yan. Sinabi ko, maayos naman po siya. Marami pong pinangako sa Diyos yun na tinutupad niya. Yun ay si Pastor, kalimutan ko yung pangalan ng mag-asawa na yun. Hanapin ko yung pangalan para at least, para makilala mo rin naman. Magaling pa rin kumanta yung babae. Asawa siya ng pastor. Ikaw ang una, ako kaharap, ikaw ang inasabing pangalan, di ba? Dahil impress na impress sa'yo. Teka, hanapin ko Milan. Titignan ko lang kung anong pangalan. Mananon. Okay? Yun ang apelido niya, Mananon. Sabi ko, maayos ho yun. Lahat ho ng pinangako nun sa Diyos, tinutupad niya. Ay, alam mo, manira pa ako. We all have some resolutions. We all have some prayers. We all have some vows that we made to God. Ang ilan sa atin, ano sabi mo? I'm committing myself. I'm committing my career. I'm committing to my family. May commitment ka sa pamilya mo, may commitment ka sa asawa mo, may commitment ka sa anak mo, may commitment ka sa career, may commitment ka sa family mo. And others may have a promise to God. Tanong ko sa iyo ito, kamusta yung pangako mo? Kamusta? Halimbawa, pagka pinagpapala ka, yung bang bahagi ng Diyos binibigay mo? Yung bang bahagi ng Diyos, ino-honor mo ba siya? Okay? If we made promises to God, we should be quick to keep it. Kinakailangan gawin natin.
Ingatan natin kasi sabi, I have no pleasure in false. Wala akong... Delayed obedience is disobedience. A delayed promise is an unfulfilled promise. How in the world God will help you? How in the world God will answer your prayer? How in the world God will bless you in the midst and above your people? Kung hindi tayo marunong tumupad sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi, after the Lord dealt with me, I said, I'm gonna put up a barricade on me. Natuto ako eh. Bakit? Masakit yung palo. Kailangan paluin ka ulit. You see? Tingnan mo sabi ng Proverbs 28:30. Tama nga ba yun? 28:30. Kung tama, sige, tingnan mo nga. Tingnan mo sabi ng Proverbs 28:30. O 20. Proverbs 28:20. Ano sabi ng Word of God? Okay? Proverbs 28:20. A faithful man shall abound with many blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Yung isang taong tapat, okay, ay mananagana sa pagpapala. Pero yung nagmamadali, okay, nangako hindi tinutupad. Ano nangyari? Hindi magiging inosente, hindi pagpapalain, hindi magkakaroon ng tinatawag na ginhawa, hindi magkakaroon ng tinatawag na pagtitiwalang mula sa Diyos. Okay? Yun ay isang bagay na dapat nating iwasan. Yun ang bagay na dapat nating hindi sabihin, Panginoon, tulungan po ako, nangako po ako sa iyo. Tutuparin ko po ito. Kinakailangan gawin ko po ito. Kinakailangan maging maayos po ako. Kinakailangan maging mas magiliw po ako sa inyo. Nangako po ako eh. Pag pinangako mo, abay dapat tuparin natin. Kanya sabi ko sa iyo, yung mama na meet namin, yung nawin ko sa Panginoon, si Jaime, si Jimmy, ibinalik yung isang maletang pera. Anong ginawa ng Diyos, ng kanyang boss sa kanya? Abay, pinagpala siya. Kinanlong siya. Tinulungan siya. Binigyan siya ng tinatawag na ginhawa. Bakit? Na-please niya yung kanyang boss. How are your promises to God? Ikaw yan, ha? It's you and God. Ikaw ang nangako. Ano sabi ulit ng Ecclesiastes 5:4? When thou vowest a vow unto God, huwag mong ipagpapaliban ang pagtupad. Sapagkat walang kaligayahan ng Diyos sa mangmang, tuparin mo pangako mo. You know what God is saying? When you make a promise to God, keep it as quickly as possible. Sabi mo, magso-soul winning ka. When was the last time you win a soul? Sabi mo, attend ka ng Sunday school. When was the last time you attend Sunday school? Sabi mo, tutulong ka sa Achievers, sa Light Bearer, sa Kingsmen. Sabi mo, magiging faithful ka. Ikaw yan eh. Ano ulit sabi ng Proverbs 28:20? A faithful man abound with many blessings. Do you want to abound with many blessings? Then be faithful. Ikaw ang gagawa niyan. In the midst of this tumultuous time, in the midst of these uncertainties, sabi ng Diyos, I will make you above your fellow. Itataas kita. Kagabi nandun si Yorme. Pagkatapos na sa amin ni Yorme, I would like to say good evening, Bishop Joey Sauco. Good evening, Bishop Arellano, and to all the pastors that are here. Sabi ko kay Arnold, Tul, ba't tayo na binanggit? Ang dami din ng mga officer ah. Hindi ko alam. Tayo lang binanggit. So nagpa-picture kami. Sabi ko, Yorme, ba't kami lang binanggit mo? Tawa siya ng tawa eh. Yun ang nakasulat eh. Na binigay ni Princess. Okay. Sabi ko, salamat ha.
A faithful man abounded with many blessings. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, sabi ng Hebrews 1:9, di ba? Even thy God hath anointed thee with the oil of gladness above your fellows. Dahil mahal mo ang katwiran, namumuhay ka sa kasalanan, ang Diyos mo iaangat ka. Di ba maganda na ang tao nagrereklamo, ikaw inangat ka na may kagalakan? Ikaw pinopromote ka, ikaw katangi-tangi ka. Bakit? Mahal mo katwiran, mahal mo ang Diyos. We need to promise God that we will run quickly away from temptations. You see? Kasalanan na, pumunta ka pa. Mali. Pagkasalanan, temptation, iwas. Huwag ka tukso layon mo ko, hindi lalayo tukso, hahabulin ka niyan. Ano sabi ng 1 Timothy 6:11? O ikaw, datapot ikaw, tao ng Diyos. Okay? Tumakas ka sa mga bagay na ito. Tumakas ka at sumunod ka sa katwiran. Ayon sa katwiran, ito yung kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pag-iintay, pagtitiis, at kaamuan. Yun ang puntahan natin. When it comes to temptation, kinakailangan flee these things. When it comes to God, follow and obey. Ang dami na nating problema. Ngayon ka pa tatalikod, ngayon ka pa hindi magsisimba, ngayon ka pa hindi magpapasakop, ngayon ka, come on! You see? With temptation, we need to both be preventative and emergency tactics. Preventative tactics means that we keep ourselves out of temptating situation. Alam mo nang may nagiinuman, ba't siya ka pa dadaan? Alam mo nang nandyan yung taong lulugso sa'yo, yung magpo-provoke sa'yo. Bakit makikipagsagutan pa? Alam mo nang pag may nakita kang gamit na hindi sa'yo, natitim kang kunin. Hindi ka ba natutuwa doon sa kinuwento ko sa'yo? Isang maletang pera. Hindi pinag-interesan. Anong ginawa? Ngayon, 76 na siya. May sariling bahay sa Roma. Bakit? Hindi nagnasa. You see? Preventative meaning, you will keep yourselves out of tempting situation. Alam mo na pagka, diyan ka duman, andyan yung barkada mong yayain ka. May simba, hindi ka magsisimba. Babalik ka ng hapon, hindi ka nakabalik kasi meron kang pinuntahan kasama yung tropa mo. Yun ang katapat ng Diyos sa'yo. Laro lang. Netflix lang. Sabi ko nga sa'yo doon sa Italia, halos nakahubo na mga babae. Sabi ko, Lord, pag hindi ako nag-witness din tititigan ko na lang itong mga ito. Ang tatangos pa ng ilong, kita mo nakamas doon naman, pagka sasakay ka lang ng tram, doon may mask, pero sa labas, wala nang mask. Preventative. Alam mong mayroong tempting situation, iiwas ka. Pero yung emergency tactics, ito yan. Ano emergency tactics? What to do when we're tempted. Okay? Ano kailangan natin gawin pag tayo natitempt? Sabi ng Diyos, 1 Timothy 6:11, flee these things. Ibig sabihin ng flee these things, run away from all evil things. Ang tawag dyan, emergency. Okay? May tutukso sa'yo. Sabi ng Bible, flee this thing. The Bible clearly says, what to do with temptation? Run away from all evil things. Hindi yung alam mo na, di ba? Alam mo nang magsasagutan kayo, alam mo nang magtataasan na boss, alam mo nang magkakapikunan. Tumalpa ka pa. Run away. Uminom ng tubig, ibabad, wag lunukin. Para hindi magsalita. When you feel tempted to do something self-defeating,
will dishonor God, move out immediately. Ang tanong, maluluwalhati ko ba ang Diyos? Pag sinagot ko yung nanay ko, maluluwalhati ko ba ang Diyos? Pag hindi ko niligpit yung gamit ko. Maluluwalhati ko ba pag hindi ko tinapos yung aking tinatawag na mga goal? Maluluwalhati ko ba? Will I honor God? Pag ito ba sinamahan ko, magiging close ba ako? Magiging prayerful ba ako? O magkakasala ulit ako? We should move out of the situation rapidly. You know why? Times are tough. Times are tough. I want you to be that kind of person na sinabi ni Sulet, kung Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with many blessings. Yung taong tapat kahit na sinusubok, yung taong mayroong mga issues, pero tapat pa rin, nananangan, mananagana. Pagtitiwalaan, ayaw ba na blessing ka sa family? Ano ulit sabi ng Hebrews 1:9? Okay? Sabi ng Diyos, dahil ikaw ay namuwi sa kasalanan, minahal mo yung katwiran, therefore, for this reason, ang Diyos yung Diyos mo. I-anoint ka with oil of gladness above thy fellows. Patataasin ka. Kapitbahay mo nagdidil din ng asin, ikaw pinagpapala. What should not do? Ano yung mga bagay na hindi natin dapat gawin? Do not argue with temptation. Pag temptation, don't argue. Pag temptation, don't fight it. Why? Walang nanalo sa temptation. Naalala mo itong si Eva? Sabi ng Diyos, sa lahat ng mga buno rin ito lang ang huwag mong pupuntahan. Bakit kaya pinagbabawal ng Diyos ito? Ano kaya meron sa puno na ire? Abay, naroon ng dyablo, tinukso siya. Sinabi ba ng Diyos? Sinabi ba ng Diyos? Ano nangyari? Kinain ng prutas, binigay pa kay Adan, nalugmok sa kasalanan. If you're watching TV, okay? Nanonood ka sa Netflix, nanonood ka sa TV, that tempts you to lust. Nakita mo, nagsasayaw. Yung mga dapat na hindi makita, nakikita mo. Change the channel. Alam mo nang magkakaroon ka ng pagnanasa, pupunta ka pa. If you struggle with alcohol, run away from your barkada. If you struggle with games and everything, na hindi mo matapos yung goal mo, run away. Isa sa mga specific instructions sa Panginoon sa atin is to run away from the idols of worship. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:14? Okay? Wherefore, my dear brother, flee from idolatry. Pastor, wala na po kaming Mama Mary. Wala na po kaming ganitong idol. No. Listen. What person or thing do you idolize? Do you idolize success? Do you idolize beauty? Do you idolize an athlete or sport? Anything that you put before God is an idol. Halimbawa, mas priority mo pag-aaral kaysa sa Diyos, idol yan. Mas priority mo yung napapanood mo sa TV kaysa sa Diyos, idol yan. Mas priority mo yung emotion mo sa Diyos, idol yan. Wala na tayong stone and wooden figures, no. We carry our idols in our wallet. We watch them on TV. We park them in our driveway. Ina-idol mo yung kotse mo, yung sasakyan mo, yung motor mo, yung lahat, yung gamit mo. No matter what your idols are, no matter what your temptations are, the strategy is clear. What is that? Run away. Don't argue. Run. Don't fight. Run. Alam mo nang pag yan ang kasama mo, magnanasa ka. Pag yan ang kasama mo, sasagot ka sa magulang. Pag yan ang kasama mo, hindi mo matapos ang goal mo, babarkada pa rin. Tanga lang. You see? If you don't want to get stung by the bees, stay away from the hive. Alam mo nang mayroong bubuyog, lumapit pa.
Listen. In the middle of the year, I want you to, number one, keep your promises to God and run away from temptation. Kalahati na ho ng taon. Baka akala mo'y maaga pa. June 15 ngayon. Okay? 15 days from now, bago na presidente. July na. I want you to make a promise to God. Lord, I'm going to keep my promises to you, and I'm running away from temptation. My question to you tonight is this: what promise to God do you need to fulfill today? Ano yung pangako na dapat mong tuparin ngayon? Mga tatay, mga nanay, pag tanga ako, ang anak ko mas tanga sa akin. Pag matalino ako, ang anak ko mas matalino sa akin. I want you to see this. You're not just raising a son. You're not just raising a daughter. You're raising somebody's husband, somebody's wife, somebody's father, somebody's mother. Raise your son and raise your daughter to be good men and good women. Anong klaseng family tatayo nila? Anong klaseng family? Kanya pag tatay ka, nanay ka, galingan na natin. I just love to see Jeff and Chap becoming successful in their careers. And I said to myself, Lord, thank you for teaching me to keep my promises to you. Napahiya sila minsan sa akin. I made a promise to run away from temptation. Now, pinaghahandaan ko ngayon yung apo kong si Bron. And I saw Jeff becoming a mature believer. Ems is becoming a matured mom. Pag nagkaasawa ka, Ian, pag may pamilya ka na, Jose, ikaw, Manny, ikaw, Jay, anong klaseng family raised nyo? Anong klaseng family raised nyo? Anong klaseng anak na lalaki, anong klaseng anak na babae i-raise nyo? Problema o problem solver? Kung ikaw ang pamamantayan ng ng anak mo, do you run away from temptation? Or you invite temptation? Am I right? Hindi ba sapat yung palo ng Diyos sa atin? You see? Hindi ba sapat? Paulit-ulit na lang. I messed up one time. One person. It never happened again. Why? I learned my lesson. I want my sons to be proud of me. A just man falleth 7 times and he rises up again. A just man falleth 7 times and he rises up again. Tumayo ka ba? Itinamang ba'y mali? Ba't hanggang ngayon yung pa rin problema mo? Galit, ngit-ngit, lust, maling relasyon. Will you be proud if your son and your daughter will know about that? Then you want God to bless you. You want God to have pity on us? Anong malalaman
ng anak mo about you? Are you preparing your son and your daughter for a challenging world? Anak, alam mo, dumating sa akin yan natukso ko pero hindi ako bumigay. That's why I told you two things. Keep your promises to God and run from temptation. Ano ang dapat mong gawin this week? Ano yung pangako mong dapat mong gawin? You see? Ano yung relationship na hindi mo kino-close? Na alam mo namang mali. Hindi mo dapat pinapupunta yung taong yan sa bahay mo, ba't pinapupunta mo? Tapos iiyak-iyak ka pag may problema ka. Tanga ka lang eh. Alam mo nang yan ang dahilan kung ba't kayo nagkaroon ng hidwaan, ng masarap na, mas mainit na talunan. Why don't you just say, Lord, gusto ko na magalit kanya lang, hindi ko gagawin. Alam mo anong nangyari sa amin nung Sunday evening, 10 o'clock sa Milan? Nakapila na kami. Punta na kami sa Emirates EK334. Pagdating namin doon, halos wala ng tao kasi kami halos yung parang huli. Sabi nung babae, Italiana, Pastor, tanong mo, hindi kailangan daw nyo ng One Health Pass. What is that? Kailangan nyo ng ganire. One Health Declaration Registration. We don't know that. No, you need to do that. You need to download it. Now? Yeah. Sabi ko, boss, Ismail, wala akong internet. Sige, pinuntahan ko, ni-download ko, sarado na lahat. Sabi nung teller, pumunta ka sa kabila, sa dulo. We're closed. Lord, whatever you're teaching us, thank you. Thank you. Sabi ko, Lord, Ismael, pag di kami nakaalis, ano gagawin natin? Hindi tama. Mag-preach ka doon sa church sa Roma, anniversary nila. Ito gagawin natin. Sabi ni Milen, Pastor, pag hindi ka natuloy, balik ka ng Venice. Dito tayo. So we finished. We ran. After that, tinapos namin, sabi ko, Tess, pakitulungan mo lang nga si Eileen kasi hindi siya maalam sa ganyan. Sagot, sabi nung we just said, thank you for helping us. Sabi nung it's okay. Don't worry. We already check you in, but they will not live without you. Yeah, pero pagpasok sa plano, nakatingin lahat ng tao sa'yo. You're the one who caused us late. We have all the reasons to be angry. We have all the reasons to call, tarantado ka, ba't ganito? Hindi mo sinabi to? I can do that. I'm capable of that. But I did not do that. Tinuwagan ko si Didi, tinuwagan ko si Rio, ito kailangan nyo i-download bago kayo umalis. Ay, sige po, sorry po. Basta i-follow up nyo to, ito lang pinadala ko sa inyo, i-download nyo na, sagutan nyo na, pasagot mo kay Jan, doon sa apo mo, alam nila kung anong gagawin. Tapos i-screenshot mo para pagdating mo kasi ito. Then sabi nga nun, Pastor, sorry po, hindi pala namin na i-forward sa iyo. Kailangan pala yan. It's okay. It's okay. Lessons learned for us. Pwede ako ma-provoke, pwede kong murahin, pwede kong insultuhin, pwede kong tumawag. Wala ba kayong utak? Hindi niyo ba alam to? I could do that. But I choose not to. You know why? I made a promise. I made a promise. What temptation have you been trying to fight na dapat tinatakbuhan mo palayo? You don't fight temptation, you flee away from temptation. Di ka mananalo dyan. Alam mo nang pagkaya ng pinanood mo, ibadamdamin mo. Alam mo nang pag yan ang kasama mo, papupuntahin pa sa bahay. May dala pang bote. Anong para saan yung bote? Para saan yun? Magiinuman?
Kayong dalawa. Alam mo na, pag may baraha, magsusuga. Ano sabi ng Pangulo? Kagabi, I'm sorry, hindi ko nakita to. Naaprubahan ko yung isabong. Hindi ko alam, meron pala maapektuhan. Sorry, huli ko na nakita. Imagine yung Pangulo, pauwi na, pababa na, nag-sorry, bakit? Hindi niya nakita na may ill effect yan. 34 na pamilya na wala ng kasama sa bahay. Will sorry be compensating them? Na wala na yung tatay. Tanong, magsosorry ba tayo kasi nawala na yung 34 na pamilya? O uunahan na natin na para din tayo mag-sorry? Am I right? Ano yung temptation na nilalabanan mo? Hindi ka mananalo. Ang kailangan natin, takbuhan palayo. Takbuhan palayo. Sa lahat ng pinupuntahan ko, pag may lumalapit na ganyan, alam ko na to. I put a boundary. I learned my lesson. What is that one thing that you put before God? Ano yung isang bagay, isang tao, isang karanasan, isang pagkakataon sa buhay mo na nilagay mo ng higit sa Diyos? Pamilya, trabaho, karir, damdamin. Hindi ba dapat God first? Again, balikan natin yung Proverbs 28:20. A faithful man abounded with many blessings. Ang isang taong tapat mananagana sa blessing. At yung nagmamadali, mapapahamak. Again, Hebrews 1:9. Anong sabi ng Bible? Okay? Sabi ng Hebrews 1:9, dahil minahal mo ang katwiran, namuhi ka sa katalanan, tumakbo ka, ang Diyos mo ang magbibigay sa iyo ng all of gladness above thy fellows. Iaangat ka. Di ba napakaganda nun? Na makita ng kapitbahay ng batyo sa school, high school reunion, makita ba't iba ka? The Lord made you above. The Lord made you so blessed. The Lord answered your prayer. Why? You hate iniquity and you love righteousness and you flee away from sin. Kasalanan eh. Oh. Hindi lahat magkakaroon ng good ending. Monday, ikakasal si Karen. Tama? Am I right? Karen came to me when she came from America. Sabi ko, hi, how are you? Pastor, I'm so sorry. Why? I messed up. What happened? May nakilala po ako dunggay. Hindi po ako tumakas sa temptation. What happened? I'm pregnant. Okay. You have to be strong. Pagpapasok ka sa bahay mo, ito sasabihin ng mga taong kakilala mo, pabaptis pa, malandi naman pala. Titiisin mo yan. Okay? Now, gusto kong isettle mo to sa iyo at sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Panginoon, patawarin mo sarili mo, mahalin mo yan, tiisin mo, tignan natin what God will do. Okay? Then nagpaalam, yung check sa akin, pwede ko bang ligawan si Karen? Do you know what happened to Karen, right? Opo. Do you know that she has an excess baggage? Opo. Do you know what will people tell you? Alam ko po. Have you counted the cost? Opo. Huwag mo sasaktan tong anak ko? Hindi po. Huwag mo papaasahin? Hindi po. Ang balak nila una, pupunta si Karen sa New Zealand. Sabi ko, ba't dadali mo si Karen sa New Zealand? Kasi po, hindi po makakabalik. No, hindi ako papayag. Saan mo ilalagay si Karen?
Nagkamali na si Karen, tapos ganyan naman gagawin natin. Kilala kita, Chuck. Wala akong problema sa iyo. Pero ang tanong, yung bang mga tao maintindihan, ba't si Karen po pa hindi naman sila kasal, ba't sasama sa iyo? Why don't we pray? Sige po, Pastor. Let's try God. Nag-pray kami. All of a sudden, nagbigay ng opening ang Diyos. Nakabalik si Chuck. Sabi ni Chuck, Pastor, andito na po ako ng 8, huwag niyo po sabihin kay Karen, kasi alam niya 13 or 12 ako darating. Okay, I will not tell her about it. We'll surprise her. Opo, Pastor. And Chuck, thank you for listening to me. Thank you, hindi mo iginiit na pumunta si Karen dyan. Hindi ko ilalagay si Karen sa panibagong sitwasyong hindi siya matutuwa. Karen messed up, but Karen rebounded. And on Monday, she will be married. Hindi lahat ganyan ang katapusan. Hindi lahat. Kung mo sabihin, si Karen nga, gano'n, di ba, baka meron. Baka makuha mo si Chucky. Chakaboom. Run away. Mas mabuti nang you run away kesa maging casualty ka. Mas mabuti nang lumaban ka, iningatan mo sarili mo, kesa magre-repair ka. Marami ng problema. I want to see you that you're above your fellows. Above ka sa family mo. Above ka sa tropa mo. Above ka sa mga barkada. Above ka sa school. Above ka sa trabaho mo. Why? Because you hate iniquity and you love righteousness. Therefore, God made you above. Buong buhay natin, nasa baba na tayo eh. Hindi mo papangarapin na God will make you above. Kagabi, sa meeting kagabi, inuna mo na yung preaching, tapos outtaking, tapos may preaching ulit. Ini Pastor Benny, ako 71 years old na, nagpipreach pa! Hindi ba ako nagsisimula mag-preach? Aba na, 11:30 na. Sabi ko, Tay, pwede kumanta? Ang kakantahin mo? May bukas pa. Luko-luko ka talaga. Tay, inaalala lang kita. 70 ka na eh. Tinapos naman. Sabi ng mga tao, pira ka. Hindi, inaalala ko lang siya. Kanya pag wala ako, alam nila wala ako. Bakit? Tahimik sila. Sabi na, nasan ka na? Sabi ko, sorry. 3:00 ng hapon, pinakita ko sa kanya, 8:00 pa lang ng umaga, sa katawan ko. Bakit? Tay, hirap mag-adjust. Yun ang problema ko pag nag-a-abroad ako. Ewan ko si Rene, nung napunta ng Dubai yan, okay? Kung pagbalik niya rin payapa, hahanapin mo yun eh. Ngayon sa Dubai is what? What time? What time is in Dubai right now? It's 4 p.m. In Milan, it's 2 p.m. 2:00, nagsisimula pa lang ang buhay doon. Okay? 6:00 ng umaga sa inyo rin sa Milan, 8:00 pa lang ng gabi. Sabi ko, Tay, pasensya na ho kayo. Lutang pa ho utak ko. Ang tingin ko sa NGO, National Government Association, hindi po organization. Lutang pa ho utak ko. Ay, sorry. Ang naiintindihan ko lang yung pasay-sayaw na dinaan lang sa sayaw. Lutang pa ho. Hindi pa ako nagsisink in sa akin kung anong oras. Nagpipreach na si Job!
2:00 pa lang ho dito ng umaga. Nga kanina sabi ko, tara, alis tayo. Di nagmotor ako. Sabi niya, Pastor, uulan. Subukan natin. Umulan nga. O Lord, pabuti mo na ako. Andito na ako. Ito na tayo. Yan, ang lapit na Lord. Oh. Yan ako, hindi na lang Lord. Oh. Nandito na ako sa may San Andres. Oh. Lapit na po. Mamaya pala na yun. Mamaya pagdating sa may Santa Ana Circle, doon na umulan. Sabi niya, Pastor, sabi ko dito muna yung motor ha. Kasi inabot ako ng ulan. Sige po. Ba't ngayon ka lang? Umulan ho, umulan. Do you flee away from temptation? Will God be happy to put you above your fellows? Will God be happy to make a statement, a faithful man abounded with many blessings? Kagabi, tinignan ko yung pinarepair kong polo. Sabi ko, tanggalin din para at least, ano na lang. Di sinuot ko lahat. Ba't lumiit din Hindi ko maisara tong daas. Patawagin mo nga ulit si Paulo. Tanong mo anong ginawa? Hindi ko pinutol lang mo din Ba't di ko na masuot? Hindi naman ako nagwo-workout. Sabi ko, kayo, ikaw, Idoy, tsaka ikaw, kung siguro kinakutsaba nyo para maliit. Sige, mamili na kayong polo dyan. Ano mga polo yun? Armani. Sabi ko, nak ng kamote kayo. Palagay ko, yan ang binabalak ninyo Ba't di ko na maisara? Ito lang naman, itong baba lang ang pinaputol ko. Ba't hindi ko na maisara? Sige na, kaysa maasar ako. Iuwi nyo lang sa inyo yan. Ito, bigay mo ito sa isa. Ito, kayo, pag tumamigil nyo dyan. Ito, bigay ko lang kay Job. Or, siguro doon sa iba. Na nandirin Okay? Fred Perry yan, Penguin yan. At saka Almani. Ito lang pinaputol ko, lumiit lahat. Ano yung lumaki braso ko? Hindi naman ako nagbuhat. Hindi. Binuhat ko pala yung lahat ng bagahe. Araw-araw. Hindi. Pasta. Puro pasta. Lisa, pwede ba isang buwan walang maglilibre ng pasta? Ha? Lahat ng klase ng pasta niluto. Pasta na ang sahog, broccoli. Pasta ng sahog, kabuti. Pasta ang sahog, pechay lang, kung ano. Lahat ng pasta. Sabi ko, sige lang po, kainin natin. You see? Olive oil lang, tsaka salt and yun lang. Sabi ko, wala bang Jollibee dito? Will you be provoked because something is not working? Would you say, Lord, I'm going to stay with you. I want to abound with many blessings. Therefore, love God, love righteousness, hate iniquity. Pag mali, mali. Okay? Wag nang pagtalunan, iwanan. God will make you above. Above. Gusto ko itaas ka ng Diyos. Gusto ko pinagmamalaki ka ng mga tao. Gusto ko mga tao sasabihin, may Diyos kasi yan. Ang tanong, do you love iniquity or do you love God? Huh? Ang tanong, will God made you above your fellows? Will you abound with many blessings? Huh? Dapat. Kahit may problema. Dapat. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo kami to be in tune with you and your timing. Tulungan po that we will agree and obey your command. We will adhere to and keep your promises.
We will stay away from temptation. We will run away from it. And we will keep our promises to you. We will choose to love you. And we will hate iniquity, so that you will help us to abound, to be above our fellows. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, I made a promise to you. I need to fulfill it. I need to flee from temptation. I don't need to fight it. I need to put you again first in your kingdom than what I want. Will you come at the altar now? God bless you.